Lesson 9 na tayo. Dapat kilala mo na kung sino ang customer mo. Alam mo na din yung mga obstacles niya. Natuklasan mo na din kung ano yung norm ng friend mo or yung avatar mo. Nakabuo ka na din ng narrative mo or yung customer journey. And now, it's time to move to another letter ng connect method, which is evidence. Ito na yung part kung paano yung tamang steps ng pagre-research. Galingan mo dito sa part na to ha. Dahil ito yung magpo-position sa'yo as expert or authority kahit wala pang masyadong nakakakilala sa'yo or kahit nag-uumpisa ka pa lang. Meaning, ito yung reason kung bakit sila manonood at makikinig sa video mo hanggang sa mapunta siya sa indoctrination mo and later on, ready na siya bumili or nakabili na siya. Remember si Juan sa story? Mas siya pa ang pinili kesa kay Pedro, diba? Don't worry, sobrang dali lang ng part na to kung talagang ginawa mo yung mga previous lessons natin. So, are you ready? Alright, let's start sa mga rules. Rule number 1, never go to the computer empty-handed. Ito kasi ang mali na ginagawa ng karamihan. Akala nila magagawa nila na maayos ang pagre-research kapag humarap sila sa computer. No. Promise, it's either ma-distract ka lang sa mga makikita mo or ma-lose track ka or mawala ka sa pinaka dapat mong gawin, which is mag-research. Malamang ang ending mo, nanonood ka na naman ng FPJ or vlogs or mga chismis tungkol dun sa mga artista. Hanggang sa lumipas na naman ng isa, dalawa or maraming oras nang wala kang natapos, especially para dun sa indoctrination. Siya nga pala, kung gusto mo ma-refresh about dun sa indoctrination, just go back to lesson 8. Anyway, balik tayo sa research. Ang ibig ko sabihin, dapat meron ka ng kodigo or listahan ng mga i-research mo. Mga bagay, events, personality, or origin na gusto mo malaman or ma-discover para maturo mo dun sa audience mo. Tipong mapapawaw sila or masasabi nilang, ganun pala yun. Malinaw yan ha? Never go to the computer empty-handed. Rule number 2, never fetch information sa mga uncredible persons, pages, or websites. Just imagine this, you have a solid content or game plan na gustong i-publish sa internet or social media to attract potential buyer, business partner, or client, and then sinabi mo, nalaman mo yung information sa kapitbahay mo. What do you think will happen? Exactly. No one will believe in you. Not unless kapitbahay mo yung mismo celebrity expert. Parang sa story ni Juan, di ba? What if ito yung naging sagot ni Juan sa tanong ng interviewer na, why should I hire you? Sabi kasi ng kapitbahay ko, hiring daw po kayo ng technical support, kaya eto, taran! O, di ba? Possible mawala ng interest yung interviewer at sasabihin, okay, sige, tatawanan ka na namin. Tatawagan ka na lang namin. Again, never fetch information sa mga uncredible persons, pages, or websites. Rule number 3, never assume na lahat ng mga concrete evidence na kailangan mo ay free. Remember, you only have one shot. And your goal is to make them listen and believe in you before they will trust and buy from you. So it's either bumili ka ng mga books or e-books, magbayad ka ng mga online class or live seminars ng mga experts na related sa topic na gusto mong i-discuss, or mag-grocery ka ng mga online courses from local and international experts. Why? Because those informations ay proven at nag-work na. Napakalaking tulong yon para makadagdag ng credibility mo. Diyan na posibleng magkaroon ng word of mouth. Yung tipong ikukwento ka na niya sa mga kakilala niya. O, di ba? Meron ka ng instant marketing group. O sige, ganito. Let's say you are a financial coach and you want to influence your audience to consider buying or availing insurance or start investing. At ito yung sinabi mo, budget is fake. Siyempre, magugulat yung audience mo or yung avatar mo. Huh? Ano ibig mo sabihing fake? Di ba yan yung sinasabi ng mga financial experts? Mag-budget? Boom! Kapag nagawa mo silang ma-curious or magawa mo ma-distract yung usual beliefs nila, that's the time na mag-open na yung mind nila and ready to accept new informations. Kaya dapat, bago mo pasabugin ang claim na yan, the budget is fake, kailangan may nakaredy ka ng evidence or proof na magpapatunay na totoo ang sinasabi mo 100%. So step 1, go to Google or any search engine na sanay kang gamitin at sa tingin mong accurate yung result. Step 2, search for how to, why, is it, origin, articles, etc. like, is budgeting really the key to financial freedom? Why large percentage of the population are still poor even if they know the concept of budgeting? How do successful people really budget their money? Parang ganyan.
yung malapit sa topic na gusto mong patunayan. Never mind my English. Pwede rin naman Tagalog as long as talagang accurate yung magiging answer. And then read, listen, or watch carefully yung article, blog, podcast, or video na nakita mo and spot an information na pwedeng makapagbigay ng mabigat na evidence para sa mabigat na claim na sasabihin mo sa content na gagawin mo. Step 3. Research about that person or channel or website. Once nakakita ka ng gusto mong person or website na gusto mong gamitin as evidence, ito naman ang next na itatanong mo sa sarili mo. Sino itong personality na to? Or tungkol saan ba yung website na to? Check mo yung about section ng website na yun. Verified ba yung page or channel niya? Yung merong check after ng pangalan niya? Protected ba yung website or yung merong padlock dun sa upper left corner? Kinikilala ba siya ng ibang sikat na companies or personalities? Ito yung mababasa mo or something maririnig mo na renowned person or company. Madami ba siyang following? How about the reviews and comments of other people? Positive ba? Once you are satisfied, then yun yung gamitin mo sa content mo. Dahil credible company or person sila, somehow nakikita ka din ng audience mo as expert and credible dahil na-incorporate din sa iyo ang mga companies and or personalities na source mo. Just don't forget na i-include ang name or website kung saan or kanino galing yung source mo. Additionally, kapag meron silang mga books doon na minimension or nire-recommend, check it out and see kung makakatulong yun para mas magkaroon ka ng concrete evidence for your content and then buy it. Again, your goal is to make them listen and believe in you before they will trust and buy from you. In my case, I even enrolled to an online course para lang malaman yung proven answers. Regardless kahit magkano pa yan, kung malilesen niya ang paghahanap ko ng answers. Plus, iba din ang dating kapag nalaman nilang meron kang gadong book, course, or selfie picture with the speaker. Pwede mo magawa itong research na to for a minimum of 2 hours. Depende kung gaano kabigat ang topic na i-discuss mo. It can be lower or higher. So, ito yung gagawin mo after this lesson. Number 1, bring out your plan or written scripts or flow ng indoctrination o ng ad content mo. Number 2, check mo kung alin dun yung masyadong mabigat na claim that needs research or evidence. And number 3, go to Google and start looking for answers or solutions. Ito yung ilan sa mga source ko pagdating sa pagre-research. For example, about entrepreneurship, business, and investments. Entrepreneur.com, Inc.com, Forbes.com, BusinessInsider.com, GoNegosyo.net, Philippine Stocks Exchange, etc. Pagdating naman sa mga statistics ng population, ng salary, health, property, or tour at iba pa, ito ang ilan sa mga pwede mo maging source. ABS-CBN, GMA, SSS, NSO, Pag-ibig, DOH, WHO, Bureau of Internal Revenue, Rappler, Top Realty, Presalo, TripAdvisor Philippines, etc. Sa mga personalities naman, ito yung ilan sa mga credible persons when it comes to business, entrepreneurship, investing, and real estate, and the likes. Si Bo Sanchez, Chinkitan, Marvin Germo, Francis Kong, John Maxwell, Robert Kiyosaki, Richard Branson, Bill Gates, and many more. And sa mga quotes naman, Goodreads.com na siguro yung pinaka-the best website na pinagkukunan ko ng mga quotes. Papalitan mo lang yung dulo ng gusto mong topic. Like goodreads.com/quotes/tag/business. Tapos yung business, papalitan mo siya ng investment, pwede rin ng real estate, and kung anong topic yung gusto mo. Na kung nakukulangan ka sa list na binigay ko or meron ako nakalimutan na ilagay, idagdag mo na lang as long as nasa kanya ang information or evidence na kailangan mo para mapatunayan mo na totoo yung sinasabi mo. Galingan mo ha. Remember, ito ang magpo-position sa'yo as expert or authority. Kahit wala pang masyadong nakakakilala sa'yo or kahit nag-uumpisa ka pa lang. Alright? So, paano? Kita-kits tayo sa next lesson.